Ito na! Nakita ko na! Nahanap ko ng hinahanap natin! Ogag ka talaga. Huwag kang maingay. Magigising ang mga tao dito. Matutuwa si Boss Orly. Sigurado na ang bonus ko nito. Ayusin mo yung sketch mo. Itago mong mabuti. May tao. Halika na. Umalis na tayo dito. Ben, parang may sumusunod sa atin. Ang ingay mo kasi. Dark Shadow 101. Kumusta mga ka-shadow? Welcome back sa ating channel. Para sa lahat ng mga mahilig sa kwentong aswang at kababalagan, huwag nating kalilimutang mag-subscribe sa ating channel, Dark Shadow 101. Lahat ng aming ilalahad mula mismo sa ating mga letter sender na hanggang ngayon nanginginig pa rin sa takot kapag naaalala nila ang kanilang nakaraan. Kwentong kilabot at katatakutan. Narito na ang ating tula sa araw na ito. Oh, maghihiwalay na tayo ha. Ikaw ang bahalang magbigay ng sketch na yan kay Orly. Baka may makakita pa sa akin. Delikado. Kita tayo bukas. Ayos to! Bukas lang, may pera na ako! Sino yan? Lintik! Ben! Huwag mo akong takutin ha! Masama ako matakot! Ikaw! Paano mo agad ako nasundan dito? Isa kang... Aswang! Matagal nang minamanmanan ng grupo ni Andoy ang bahay ng mayamang mag-asawa na Roger at Joni. Si Andoy ang naatasan na hanapin ang kahadiyero ng mag-asawa. Ngunit nasundan sila ng nakilala niyang aswang at hindi na siya nakaligtas pa. Sa bahay ng mayamang pamilya, nakarating ang usapin tungkol sa pagsalakay ng aswang. Totoo man o hindi, iniisip ng mag-asawa ang kaligtasan ng nag-iisa nilang anak, si Linlin. Aswang? Totoo po ba ang aswang? Yun ang usap-usapan sa labas, iha. Delikado na talaga ang panahon ngayon. Kung ano-ano na ang naglalabasang masamang elemento. Ang aswang, pwedeng sa mga baryo at probinsya lang, pero hindi sa lungsod. Mas mabuti na yung nag-iingat tayo, iha. Lagi kaming wala ng papa mo dito sa bahay. Huwag kang lalabas mag-isa. Lagi mong isasama ang Yaya Dolling mo. Kailan naman po ako lumabas nang hindi kasama si Yaya Dolling? Sa tono ng pananalita mo, parang ayaw mo nang kasama si Yaya Dolling mo. Di payagan na natin si Yaya na mag-retire dahil hindi na siya kailangan dito sa bahay. Pa? Oo nga no. Nagkakaedad na si Yaya Dolling. Panahon na para magpahinga na siya sa paninilbihan dito sa atin. Ma, ayoko. Kapag pinaalis niyo si Yaya Dolling, aalis na rin ako. Sasama ako kay Yaya. Niloloko niyo naman ako eh. Isusumbong ko kayo kay Yaya. Yaya! Ay, Linlin, ano yon? Yaya, magre-retire na daw po kayo. Sabi po ni Mama at ni Papa. Saan naman ako pupunta? Pinibiro ka lang ng mga magulang mo. Pero Yaya, ang usapan natin, kapag hindi sumusunod sa inyo si Linlin, aalis ka na hindi ba? Ho? Huwag mong alisin ang iyong paningin kay Linlin, Yaya ha. Baka dagitin niya ng aswang. Aswang, sir. Ay, Diyos ko, nasan po ang aswang? May pinatay daw ang aswang, Yaya Dolling. Malay natin kung totoo naman yun. Kaya itong si Linlin,
Pinagbilinan namin na huwag lalabas nang walang kasama. Ay, hindi naman po lumalabas mag-isa yang si Linlin. Hatid sundo din po siya ng driver kapag may pasok. Kapag nandito naman po siya sa bahay, lagi pong nakadikit sa akin yan, ma'am. Panatag ang aming kalooban dahil nandito ka, Yaya. Kahit pa may mga business trip kami, alam naming ligtas na madadat na namin ang aming anak. Salamat naman ho kung ganoon, sir. Huwag po kayong mag-alala. Titiyakin ko po ang kaligtasan ng anak ninyo. Pamilya na ang turing ng mga amo kay Yaya Doling. 2 buwan pa lamang itong namamasukan sa kanila, pero napamahal na agad sa kanila ang matanda. Hindi pala kibo si Yaya Doling, pero mabilis itong kumilos, maaasahan sa mga gawain, at higit sa lahat, inaalagaan niyang mabuti ang kanyang mga amo. Sa labas ng malawak na subdivision ay may naninirahang mga squatters, may mga magnanakaw at kidnappers. Inaabangan nila ang mga mayayamang naglalabas-pasok sa malaking gate. May panahon na sunod-sunod ang nakawan sa loob ng subdivision. Palibhasa ay bihasa sila sa kanyang ilegal na trabaho. Kaya sanay na rin silang magpalusot sa mga pulis na bumabalik sa kanila sa tuwing may krimeng nangyayari sa lugar ng mga mayayaman. Paano nangyari to? Di ko alam, pare. Maayos kami naghiwalay kagabi. Siyempre, iniwan ko siya dahil bumalik ako sa malaking bahay. Di ko alam kung paano nangyari to sa kanya. Nasaan ang sketch? Sa kanya mo inutos, di ba? Eh di binigay ko sa kanya. Naknang! Lihim akong naghalongkat ng mga gamit niya sa loob. Wala yung sketch! Nawawala! Sinong kumuha nun? Walang ibang nakakaalam ng lakad namin kagabi. Tayo lang 3. Ingat na ingat kami sa pagkilos kagabi. Kaya imposibleng... Teka, Ano? naalala ko pre. Kagabi, nasa malaking bahay pa lang kami. Nararamdaman ni Andoy na may sumusunod sa amin. Hindi kaya nasundan kami hanggang dito? Hinintay lang na makaalis ako. Tapos, kinuha niya yung sketch kay Andoy. At pinatay si Andoy. Nakita mo ba kung anong itsura ng bangkay ni Andoy, ha? Gawain ba yun ng isang tao? Kahit isang adik ko halang ang kaluluwa, hindi kayang tanggalan ng laman loob ang kanilang biktima. Sinasabi nilang aswang? Naniniwala ka pre? O di kaya'y aswang na interesado sa kapirasong papel? Wala akong pakialam. At hindi ako interesado sa gagong Andoy na yan. Yung sketch ang kailangan ko, yun lang. Di ko talaga alam, tol. Ibinigay ko talaga yun kay Andoy. Pero bakit nawawala? Paano nangyari? Hindi pwedeng mabulilyaso ang plano natin. Wala na si Andoy. Pero tuloy tayo. Wala na tayong manpower. 3 na nga lang tayo. Nabawasan pa ng isa. Nawala ng sketch. Huwag na nating ituloy to. Gago ka ba? Ang tagal natin plinano to. Namatay si Andoy dahil sa sketch na yun at malaking perang mawawala sa atin. Pre, tagabantay lang ako. Lookout lang ako. Sa bahay na yun ka nagtatrabaho, di ba? Kung tutusin, kaya mong gawin ang pinagagawa ko kay Andoy. Ha? Pre, anong ibig mong sabihin? Nakita mo kung saan nakalagay ang kahadiyero. Hindi. Nagbabantay lang ako ng oras na yun. Sinabi niya sa akin na nahanap niya na. Itinuro niya doon sa sketch. Hindi ko alam pare. Ang hina talaga ng kukuti mo, Ben. Simpleng trabaho lang yun, hindi mo magawa. O baka natatakot ka lang. Ayokong mawala ng trabaho pare. Alam mo naman yun. Kapag ginawa natin ang planong ito, sa tingin mo, may trabaho ka pa? Ha? Pero hindi mo naiisipin ang trabaho kapag nagtagumpay na tayo. Dahil mayaman na tayo. Milyon-milyon ang paghahatian natin, Ben. Milyon-milyon! Oo nga no. Kumilos ka na agad. Huwag na natin patagalin pa para magkaroon naman ng silbi ang pagkamatay ni Andoy. Pero pre, sa tingin mo, aswang ba talaga ang pumatay sa kanya? Wala akong pakialam sa aswang. Pera ang kailangan natin.
Si Orly ang pinakamalupit na magnanakaw sa lugar ng squatter. Dahil sa plano, hinayaan nila ang mga pulis ang mag-imbestiga sa pagkamatay ni Andoy. Walang mahanap na basehan na aswang nga ang pumatay kay Andoy at dahil walang pamilyang naghain ng reklamo, nailibing sa limot ang tungkol sa aswang at naging bahagi na lang ng usapan ang klase ng pagpatay kay Andoy. Masipag si Ben bilang hardinero. Maaga siyang pumapasok para gawin ang kanyang trabaho. Mataas ang sweldo at libre pa ang pagkain sa buong araw. 5:00 ang uwi niya. Pero kumakain siya ng maagang hapunan para makalibre sa gastos. Isang araw, habang naglilinis ng bakuran, nakita nito si Yaya Doling na may bitbit na garbage bag. Yaya Doling! Para saan ba yung hinuukay nyo? Ha? Basura pa yung nasa garbage bag? Sunugin mo na lang. Ako nang gagawa. Hindi. Mga basura ito na hindi nabubulok. Kailangang ibaon para hindi umalingasaw ang amoy. Ang lalim na ng hinukay niyong lupa. Sa edad niyong yan, ang lakas niyo pa. Ni hindi man lang kayo hiningal. Sanay ako sa gawaing bukid. Yaya Doling, bandang 1:00 ng madaling araw. Nagising ba kayo at lumabas ng iyong silid? Ha? Ay, bakit mo naman na itatanong? Kasi, baka kasi lumabas kayo at nakichismis pa kayo dun sa nangyaring pinatay. Sa labas nitong compound. Malalim ang tulog ko. At isa pa, hindi ko naman ugali ang makichismis. Mabigat ba? Ako na, Yaya Doling. Ay, kaya ko. Ako na. Gusto ko lang naman tulungan kayo. Huh? Ano yan? Ang baho! Ang lansa! Katulad ng sinabi ko, basura ito na hindi nabubulok. Kaya nga nilaliman ko ang hukay. Pag mo nabubuksan, tsak na alingasaw ang amoy nito. Hindi talaga. Mahina ang sikmura ko sa mambabahong amoy. Diyan ka na nga. Iniwan ni Ben ang matanda. Ang dahilan kung bakit hindi siya basta-basta nakakapasok sa loob ng bahay ay dahil kay Yaya Doling. Noon ay tinangkanan niyang pumasok sa loob, pero kahit malayo ang matanda, ay nakasunod sa kanya ang mga mata nito. Makahulugan ang sinasabi ng mga titig ni Yaya Doling. Ilang siyang salubungin ang mga mata nito at hindi alam ni Ben kung bakit. Nahinto sa pag-iisip si Ben nang makita niya si Linlin na palapit sa kanyang kinatatayuan. May lihim siyang paghanga sa dalaga. Hello, Kuya Ben. Hello, Linlin. Linlin. May ipapagawa ka ba sa akin? Sabihin mo lang. Naku, hindi po. Hinahanap ko po si Yaya Doling. Magpapaluto po ako ng lunch sa kanya May ginagawa pa si Yaya Doling eh. Pero matatapos na siguro yon. Hihintayin ko na lang po siya dito, Kuya Ben. Siya nga pala. Di kita nakikitang lumabas ng bahay. Lagi kang nakakulong dito. Bawal po kasi akong lumabas kung hindi ko po kasama si Yaya Doling. Pwede rin kitang samahan, Linlin. Nakatira ako sa labas ng subdivision ito. Marami doon sa mga kasing edad mo. Mababait sila. Kung gusto mo, ipakilala kita sa kanila para magkaroon ka rin ng kaibigan. Talaga po, Kuya Ben? Sige po. Gusto ko pong magkaroon ng mga bagong kaibigan. Kailan mo gustong mamasyal? Ben! Huwag mong bibigyan ng ideya si Linlin. Halika na, Linlin. Opo, Yaya. Susunod na po. Linlin, sabihin mo lang kung kailan mo gusto. Kahit anong oras, sasamahan kita. Hindi na po, Kuya Ben. Baka po kasi magalit si Yaya eh. Pero magpapaalam po ko sa kanya. Sana po pumayag. Sige po, Kuya Ben. Abot tenga ang ngiti ni Ben. Tama si Orly. Lakas lang ng loob at diskarte para sa pera, para mapadali ang plano. May tiwala sa kanya ang pamilya
at nakausap na niya si Linlin. Hindi ito takot sa kanya. Sayang ang milyones kung hanggang lookout na lang siya. Doble ang makukuha nila sa pamilyang ito. Ang milyones at si Linlin. Sumunod si Linlin sa kusina. Naroon ang kanyang yaya Doling. Nakatalikod ito at mukhang kumakain. May nasilip siyang mga karne sa ibabaw ng mesa. Magluluto na ang kanyang yaya. Ito ay normal na eksena na kanyang nararatnan. At ni minsan ay hindi niya naabala ang ginagawa ng kanyang yaya Doling. Hinahayaan niya ito at nanunood na lang siya ng kanyang favorite program sa telebisyong di Wi-Fi. Samantala, walang kamalay-malay sina Linlin at yaya Doling sa nangyayari sa labas ng bahay. Pare, hindi ka dapat nagpupunta dito ng ganitong oras. Nandyan lang sila sa sala. Makikita ka nila. Magdududa sila sa akin. Sa tingin mo ba, natatakot ako? Ayoko nang pumalpak ang plano natin. Malaki ang tiwala nila sa akin. Si Linlin, alam mo ba? Kinakausap niya na ako. Umingiti na siya sa akin. Adik ka, Ben. Pagmumukha mo pa lang, iniisip mo magkakagusto yun sa'yo. Ang napakaganda at nag-iisang tagapagbana ng mga Reyes. Hindi. Pero ang ibig kong sabihin, madali ko na siyang mapasunod at mapaniwala. Yun ang gusto kong marinig sa'yo, Ben. Noon mo pa dapat ginawa yan eh. Di sana, noon pa natin na isigawa ang plano natin. Sabi ko naman sa'yo, hindi ganon kadali. 4 lang sila rito sa bahay. Madalas, wala dito yung mag-asawa. Madaling nakuha ni Andoy ang kinaroroonan ng kahadiyero. Ang problema, namatay yung gago na yun. Pati ang sketch, nawala. Yung matanda ang tinutukoy ko. Iniisip mong mahirap. Dahil sa matandang yun? Anong magagawa ng isang matanda? Mas malaki ka pang gago ka kesa kay Andoy. Pre, kasi... Mamayang gabi, isasagawa na natin ang plano. Ano? Habang nag-uusap ang dalawa, ay may isang aninong nakakubli sa isang sulok na parang nakikinig. Si Yaya Doling, kampante ang loob kahit wala ang kanyang mag-asawang amo. Nang gabing yon, ay muli silang naiwan ni Linlin sa malaking bahay. Bago pa man kumalat ang dilim, ay sarado na ang lahat ng pinto sa bahay. Bago matulog si Linlin, ay nanunood pa ito ng TV sa sala. Samantalang si Yaya Doling ay inaabala ang sarili sa pag-aayos sa kusina. Hindi siya natutulog hanggat hindi malinis ang kabuuan sa loob ng bahay. 18 na si Linlin, pero ang kanyang Yaya Doling ang nag-aayos ng kanyang higaan at hinihintay pa siyang makatulog bago ito lalabas ng kanyang silid. Ganun siya inaalagaan ng kanyang yaya. Nang sandaling yun, ay yayayain na ni Aling Doling ang dalaga para matulog. Nang biglang may narinig ang dalawa na may pumipihit sa seradora. Yaya, may tao. Huwag kang kikilos. Dito ka lang. Huwag kang tatakbo. Huwag tayong manlaban. Magtago tayo, Yaya. Baka masamang tao Huli yan. na, Linlin. Bago tayo makapagtago, makakapasok na sila. Mas mapapahamak tayo kapag nanlaban tayo. Sino kayo? Anong kailangan ninyo sa amin? Magandang gabi. Makikiamot lang kami ng inyong konting yaman. Pakiusap. Wala kaming may bibigay sa inyo. Wala dito ang mga amo ko. Tanda! Tumahimik ka na lang kung ayaw mong masaktan. Ano pong gagawin niyo sa amin? Ben, dalhin mo sa silid ang dalawang yan. Igapos mo para mapabilis ang trabaho natin. Oo, pre. Hala, pasok! Upo! Kuya Ben? Pasensya ka na, Linlin. Kailangan talaga namin ng pera. Pero, pera lang ang kailangan namin. Aalis din kami. Halika,
kunin na natin tong pera. Kayong dalawa, huwag kayong gagawa ng hindi namin magugustuhan. Kung hindi, papatayin namin kayo. Ito pa ba ang igaganti mo sa mga amo mo, Ben? Binigyan ka ng malinis na trabaho. Mataas na sweldo. Tumahimik ka, tanda. Kung hindi dahil sa'yo, matagal na naming nakuha ang pera. Huwag mong pag-aaksaya ng panahon ng matandang yan. Tara na! Walang magawa ang dalawang babae, kundi ang tumahimik sa likod ng matinding nerbiyos. Hindi nakasarado ang pinto ng silid na pinagdalhan sa kanila. Kaya naririnig nila ang ingay na gawa ng dalawang magnanakaw. Si Linlin, patuloy ang pag-iyak dahil sa takot. Linlin, Yaya Doleng, dito ka lang. Huwag kang gagawa ng ingay. Hintayin mo ang pagbabalik ko. paano niyo po nakalas ang pagkakagapos sa inyo? Hindi nila napansin. Maluwag lang ang pagkakagapos nila sa akin. Nakalas ko ito agad. Lalabas ako. Hihingi ako ng tulong sa mga pulis. Wag po, Yaya. Baka kung makita niya kayo kapag bumalik po sila. Yaya, papatayin nila tayo. Malaki ang bahay. Hindi nila agad makikita yung perang hinahanap nila. Basta't magtiwala ka sa akin, Linlin. Yaya Doleng. Babalik ako kaagad. Yaya! Hindi napigilan ni Linlin ang kanyang yaya Doleng. Maingat itong nakalabas ng silid. Lalong nadagdagan ang takot ng babae dahil matanda na ang kanyang yaya. Nagdasal na lamang ito na makahingi agad ng saklolo ang yaya at hindi ito mapahamak sa gagawin. Samantala, naalala ni Ben ang silid na itinuro ni Andoy noon bago ito mamatay. Kaya agad nilang nahanap ang kahadiyero. Ang talino ko, di ba, pre? Nahanap ko kaagad ang pera. Masyadong kampante mag-asawang yun. Tingnan mo, walang code ang pinagtataguan ng pera. Buksan mo na, please. Ang dami! Mga pera! Mga alahas pa! Oh, pare! Jackpot! Ilagay mo na yan sa bag, please! Pre, saan ka pupunta? Tulungan mo ako dito. Marami to. Gago! Pupuntahan ko ang silid ng mag-asawa. Baka may mga mapapakinabangan pa. Wala tayong ititir sa bahay na to na pwedeng pakinabangan. Tiba-tiba, hintayin mo ako. Hindi mo ako sasala. Doon! Limpak-limpak na sa lapi. Hindi ko na kailangan magtrabaho. Buhay milyonaryo na ako. Anong? Pre, ikaw ba yan? Sandali na lang to, pre. Ang daming laman ng kahadiyero ng mag-asawa. Hindi tayo nagkamali ng bahay na napili. Ha? Tado ka, pre. Huwag mo akong tatakutin. Matatagalan tayo dito. Ano? Impacto ka! Aswang! Pre! Tulungan mo ako! May aswang sa bahay na to, pre! Pre! Umalis na tayo dito! Mamamatay tayo dito! May aswang na... Pre? Hindi! Mula sa kinaroroonan ni Linlin ay dinig na dinig niya ang nakakasindak na sigaw ni Ben. At ang kasunod ay ang matinding katahimikan. Bukas ang pinto ng silid. Hinihintay niyang may pumasok ang sino mang galing sa labas. Ang nakatatakot na ungol ay hindi niya maipaliwanag kung saan galing. Sa labis na takot ay nawala ng malay si Linlin. Nagising si Linlin na nasa loob na ng kanyang silid. Nasa tabi niya si Yaya Doleng na nakangiti sa kanya. Kumusta ang pakiramdam mo, Linlin? Yaya, ano pong nangyari? Nahuli ba nila kayo? Nasaktan ho ba kayo? Ano pong ginawa nila sa inyo? Maayos akong nakalabas at nakahingi ng tulong at hindi ako nasaktan.
Nasaan ho si Kuya Ben? Ay, tsak, nakakulong na sila sa mga oras na ito. Pero wala po akong narinig na dumating na mga pulis. Pagpasok ko, naratnan kitang wala ng malay. Humingi ako ng tulong sa mga pulis para dalhin ka dito sa silid mo. Dahil yung narinig ko pong ingay kagabi. Yaya, ayos lang po ba si Mang Ben? Anong narinig mong ingay? Narinig ko po, mga malalakas na yabag na para pong tumatakbo. Sumisigaw po siya ng aswang. Pagkatapos po, sumigaw po siya ng napakalakas at bigla na lang pong natahimik ang paligid. Pero nang pumasok kami, Linlin, nagkataon naman na paalis na sila. Nadatnan sila ng mga pulis at agad na hinuli. Yaya, anong ibig sabihin ng mga narinig ko kagabi? Iniisip mo lamang ang lahat ng iyon. Dala ng matinding takot. Pasensya ka na't iniwang kita kagabi. Pero hindi pwedeng wala akong gawin, iha. Masasama ang mga taong yon. Hindi na baling ako dahil matanda na ako. Handa na akong mamatay anumang oras. Yaya, huwag po kayong magsasalita ng ganyan. Hindi po ako papayag na mawala po kayo sa akin. Hindi ko po kaya, Yaya. Lalo namang hindi ako papayag na saktan kanila. Kaya ginawa kong nararapat, Linlin. Ang mahalaga, Yaya, ligtas po kayo. Ligtas po tayo. Ayaw na sanang ipaalam ni Yaya Doling ang nangyari ng gabing yun. Ngunit hindi niya napigilan si Linlin. Nasa tamang edad na at may sarili ng pag-iisip. Kaya nagulat siya nang biglang dumating mula sa malayong biyahe ang among babae. Ngunit napansin ni Yaya Doling na magulo ang utak ng amo at hindi nito kasama ang asawang si Roger. Ma'am, sabihin niyo na lang po kung may nawawalang pera o di kaya'y alahas na nasa kahadiyero. Ako na lang po ang magpupuno ng kakulangan. Hindi. Walang kulang, Yaya Doling. Ang totoo, walang bakas na may gumalaw sa kahadiyero. Dahil mas maayos ang pagkakalagay ng pera at ng mga alahas. Inayos ko na po yan, ma'am. Ang totoo ho kasi, nagkalat yan nung dumating ang mga pulis. Ay, kaya pala ganun kalakas ang kaba ng dibdib ko. Dahil nasa delikadong kalagayan si Linlin. Okay na po ang lahat, ma'am. Naikwento sa akin lahat ni Linlin ang nangyari. Ay, Yaya Doling, paano kaya kung wala ka sa tabi ng anak ko? Baka pati ako nawala ng anak na si Linlin. Ma'am, wag na po kayong umiyak. Pasensya ka na, Yaya Doling. Marami lang nangyari ngayon sa aming mag-asawa. At dagdag pa ito. Ngayon lang ako nakaranas ng ganitong emosyon. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Ma'am, Kailangan hindi makalabas ang benayon at ang kasama niya sa kulungan. Sisiguraduhin ko na makukulong sila habang buhay. Tatawagan ko si attorney. hindi na po kailangan, ma'am. Yaya Dolly, tatapusin ko ang kasong ito para mapanatag ng kalooban ko na hindi na tayo babalikan ng masasamang taong yun. Magtiwala lang po kayo sa akin, ma'am. Hindi na po sila babalik dito. Hindi na. Sa squatter, nagtataka ang lahat dahil hindi na nila nakikita si Orly, ang leader ng grupo na gumagawa ng lahat ng uri ng krimen sa kanilang lugar. Ilan linggo ng tahimik at walang pulis na naliligaw doon upang mag-imbestiga. Marahil ay nang ibang lugar na si Orly dahil totoong mainit na ang grupo nito sa mga pulis. Hindi makatulog si Jody. Ilang gabi na siyang balisa. Bumangon siya para tulungan si Yaya Doling sa mga gawain sa bahay. Ito ang ginawa niyang pampalipas oras para siya'y malibang. Wala sa kusina ang Yaya. Sa labas ay nakita niyang naguhukay ito. Yaya Doling? Oh, bakit ikaw po ang gumagawa niyan? Gawaing panlalaki yan ha. Kaya ko na po ito, ma'am. Eto nga po, tapos na. Malaki ang hinukay mo lupa.
Hindi ba sumakit ang balakang mo tsaka ang mga braso? Nako, hindi ho. Ay, sanay ho ang buto ko dahil pagtatanim ang trabaho ko sa bukid. Mas marami ang binaon mong basura ngayon, Yaya Doling. Lahat ba yan hindi nabubulok? Opo, ma'am. Marami po talaga. Yaya Doling, alam kong kayang-kaya mong ganitong klase ng trabaho. Pero kapag nalaman ni Linlin, iisipin niya pinapahirapan kita. Pagsasabihan ako nun. Wag niyo na lang pong sabihin, ma'am. Naku, Yaya, alam mo naman na mas nag-aalala yun sa'yo kaysa sa akin na kanyang ina. At saka ayoko rin na nahihirapan ka sa bahay, lalo pat wala na si Ben. Alangan naman na ikaw ang gumawa ng lahat ng trabaho dito sa bahay. Naku, hindi ako papayag. Ma'am, Maglagay ka ng karatula dyan sa labas ng gate. Mag-hire tayo ng bagong hardinero. naku ma'am. Wag na po muna. Yaya Doling, May trauma pa po kami sa nangyari. Sa ginawa ni Ben sa atin. Balita ko rin po. Diyan sa labas ng subdivision, abay talamak sa squatter ang masasamang loob. Baka humaulit na naman ang nangyari, ma'am. ay, oo nga pala. Salamat naman at ipinaalala mo sa akin, Yaya. Sa agency na lang ako lalapit para makacheck tayo na maganda ang record ng kukunin natin kasama dito sa bahay. Sa mataas na sahod na inoffer ni Jody, madaling nakahanap ng bagong hardinero. Agad na nagpadala ang agency. Mabait, mahiyain at walang imik. Magalang ito sa lahat ng tao sa bahay at tanging trabaho lang ang importante sa kanya. Pagkatapos ng trabaho, ay umuuwi rin kaagad ito. Si Linlin ay unti-unti nang nakaka-recover sa ginawang pananalakay sa kanila ng gabing yun. Pumunta ng kusina upang magpaluto ng pagkain sa yaya. Masigla ito dahil madalas nang nasa bahay ang kanyang ina. Oh, Linlin. Anong ginagawa mo dito sa kusina, iha? May papaluto ka ba? Anong gusto mo? Ako nang gagawa. Abay doon ka na lamang sa sala. Yaya, kaya hindi po ako natututong magluto kasi ini-spoil niyo po ako. Turuan niyo na lang po kaya ako. Gusto ko po, ako po ang magluto ng dinner natin mamaya. Para naman bumilib sa akin si mama. Ay, pwede naman yun, iha. Kaya lamang Basta na Yaya, ako na pong bahala. Pag masarap, syempre, sasabihin ko, ako po yung nagluto. Pero kapag hindi masarap, sasabihin ko kay mama kayo po yung nagluto. Ay, pilya ka talagang bata ka, oo. Pero po syempre, yung lulutuin ko, yung paborito ng lahat. Adobong baboy. Ay, wala ng karne. Ay, Kwan, nakalimutan kong mamalengke. Kasalanan ko. Pero maaga pa naman. Pupunta ako sandali sa palengke at... Yaya, lalabas pa po kayo ng ganitong oras? Ay naku po Yaya, alam ko pong busy kayo maghapon. Ayos lang po na hindi na kayo nakapamalengke. Pero yan ang gusto mong kainin mamayang hapunan. Yaya, it's okay po. Kung wala pong adobong baboy, edi... ayan, marami tayong veggies, Yaya. Magsasalad na lang tayo. Linlin, payagan mo na akong mamalengke. Abay, sandali lang ako. Hindi ako mapapalagay kapag hindi ka nakapagluto na gusto mong kainin. Ayoko po, Yaya. Mas pipiliin ko pa pong hindi kumain ng buong araw. Basta, ayoko pong lumabas pa kayo. Hindi po ba may kalayuan ng palengke? Pag uwi nyo dito, madilim na sa labas. Dadaan kayo sa lugar ng mga squatters. Baka pong ano pang mangyari sa inyo doon. Ay, hindi mo pa rin nakakalimutan ang nangyari. Yaya, nakaligtas naman tayo. Pero, lagi na po ako nag-iingat ngayon. Iha, wala ka nang dapat ikatakot. O Aisha, ayoko na makipagtalo pa dahil hindi rin naman ako mananalo sa'yo. Ay sige, sasarapan ko na lamang ang paggawa ng vegetable salad. Ayan, thank you, Yoyo. Ay, mahal na mahal talaga ako ng Yaya Doling ko.
I love you, Yaya. I love you din, Iha. O ay siya, sige na. Doon ka na. Ay mas mabuti papuntahan mo muna ang mama mo. Abay madalang lang kayo magkasama. Samantalahin mo na habang hindi pa siya busy at nandito lang siya sa bahay. Ay sige na, alis na. May pagmamalaking sinundan ng tingin ni Yaya Doling ang dalaga. Maganda ang pagpapalaki sa kanya ng kanyang mga magulang. May mabuting puso ito nang makilala niya. Kaya napamahal na sa kanya ang pamilyang ito. Masaya silang kumakain ng hapunan nang dumating ang among lalaki. Pero mukhang pagod na pagod ito, kaya tuloy-tuloy na pumasok sa silid ng mag-asawa. Ang nakakapagtaka, napansin ni Yaya Doling, lagi naman na kapag dumating ito, kahit gaano kapagod, ay hinahalikan nito ang asawa sa pisngi at kinukurot sa pisngi si Linlin. At si Jody naman, hindi man lang ngumiti o tiningnan ang bagong dating. Yaya, Linlin, umiiyak ka. O anong nangyari? kasi po, nag-aaway po sina Mama at si Papa. Naririnig ko sila. Galit na galit po si Mama. Huwag ka nang umiyak. Sa mag-asawa talaga. Normal yung pag-aaway na yan. Ay dito ka na lang muna. Ay pasasan ba't mag-uusap at maayos din nilang mag-asawa yan? Yaya Doling, magagawa po kaya ni Papa na maghanap ng ibang babae? Ha? Ano ika mo? Nako Iha. Huwag mong sasabihin yan. Kasi po narinig ko, baliw na baliw daw po si Papa sa babaeng yun. Sino bang babaeng yun, Yaya? Hindi ba niya alam na may pamilya na si Papa? Linlin, hindi ko masasagot ang tanong mong yan, Iha. Wala namang nababanggit ang mama mo tungkol sa problema nila ng papa mo. Kung meron man, sila lang ding mag-asawang makakaayos noon. Galit po ako sa mga babaeng naninira ng pamilya ng may pamilya, Yaya. Wala po silang konsensya. Dapat sa kanila, makulong at hindi na makalabas pa. Katulad ng nangyari kay Kuya Ben. Linlin, Sa ilang buwang paninilbihan ni Yaya Doling sa pamilya, ngayon lang nagkaroon ng matinding problema ang mag-asawa. Marahil, yun ang dahilan kaya naglalagi sa bahay si Jody. Nagkukulong sa silid, lumalabas kapag tinatawag ni Linlin. Pero pansin ang pagiging malungkot at pananamlay nito. Ayaw manghimasok sa personal na problema si Yaya Doling. Ngunit isang araw, mismong ang among babae ang lumapit sa kanya. Pasensya ka na, Yaya Doling. Wala akong mapagsabihan ng salubin ko ngayon. Ma'am, ano po bang problema? Si Roger, may babae siya. Tama pala ang sinabi ni Linlin sa akin. May ibang babaeng si Roger. Alam na ng anak ko, Yaya Doling. Hindi ko na maitago sa kanya ang problema namin ng papa niya. Ayoko sanang maapektuhan si Linlin. Pero ngayon lang nangyari to sa amin ni Roger. Wala pong problema na hindi kayang solusyonan, Ma'am Judy. Gaano man po ito kabigat, mag-usap po kayo ng mahinahon. Yun na nga po ang iniisip ko, Yaya. Nagbago na si Roger mula nang makilala niyang babaeng yun. Paano hong nagbago, Ma'am? Lagi siyang galit. Nandidiri siya kapag lumalapit ako sa kanya. Ayaw niya akong hawakan. Maging sa panaginip, pangalan ng Maring yun ang kanyang binabanggit. Ho? Minsan ko nang nakita ang babaeng yun. Sa una pa lang masama ng kutob ko sa kanya. Nagpakita agad siya ng interes sa asawa ko. Napakawalang hiya. Sa harap ko mismo nilalandi niyang asawa ko. Ma'am Judy, paano ho nangyari yun na nagustuhan siya ni Sir Roger?
Mahal na mahal po kayo ng asawa ninyo. Tinulam niya ang asawa ko, Yaya. Ho! Malaki ang pinagbago ng asawa ko nang makilala niya ang maring yun. Ibang-iba na si Roger na nakasama ko ng 20 years. Ilang araw lang niya nakilala ang maring na yun. Nagustuhan niya agad. Wala na sa tamang kaisipan si Roger, Yaya. Hindi rin niya kayang mabuhay nang wala sa kanyang tabi si Marie. Tama ba yun, Yaya? Normal pa ba ang asawa ko? Mabigat ang dibdib ni Yaya Doling sa nangyayari sa kanyang mga amo. Hindi niya mapigilan ang lumuha sa tinding pag-iyak ni Jody sa kanyang balikat. Dating masayang pamilya ay nasira dahil sa babaeng pinaghihinalaang kumulam kay Roger. Sa isiping yon ng Yaya, nakaramdam ito ng matinding gutom. Binuksan ito ang fridge na may lamang maraming karne. Mas marami ang nakastock na sariwang karne ngayon. Lalong nakaramdam ng paglalaway ang Yaya. Sa kabusugan, malalim ang naging tulog ni Yaya Doling. Nagising siya sa ingay sa labas ng kanyang silid na tinutulugan. Ang lakas ng loob mong pumunta dito para lang hanapin ang asawa ko? May pahintulot ako ni Roger. Dahil balang araw, magiging sa akin din ang bahay na to. Kailan pa may karapatan ang isang kabet na magkaroon ng kahati sa ari-ariang ipinundar ng dalawang mag-asawang legal na kinasal? Ngayon lang. Kasi nga, mas itinuturing akong asawa ni Roger kesa sa'yo. Eh kung ipakaladkad kaya kita sa mga pulis? Hindi mo gagawin yan, Mrs. Reyes. Kung ayaw mong hindi mo na makita ang asawa mo. Anong ibig mo sabihin? Oras na malaman ni Roger na sinaktan mo ko, lalo na siyang hindi uuwi dito. Kawawa naman kayo ng anak mo. Mas kawawa ka. Dahil kahit anong gawin mo sa asawa ko, sa akin pa rin siya babalik. Uuwi pa rin siya sa tunay niyang pamilya. Yun ay kung papayagan ko. Dahil alam mo, Mrs. Reyes, sa relasyon namin ni Roger, ako lang ang masusunod. At siya ang tagasunod. Walang hiya kang babae ka. Lumayas ka sa pamamahay ko! Lumayas ka! Huwag mo akong ipagtulakan kung ayaw mong gawin kitang ipis! Ha? Sa kabit, hindi ka natatakot. Pero ang gawin kang ipis, natameme ka. Nakakatuwa ka namang matanda ka. Tatawag ako ng pulis. Hindi na kailangan. Hindi naman talaga si Roger ang hinahanap ko. Bakit ko naman siya hahanapin? Kayong natutulog lang siya sa kama namin. Ang kapal mong babae ka? Wala lang. Gusto ko lang naman makita kung anong klaseng pamilya meron si Roger. Hindi ka naman pala kawalan sa kanya. Hindi na niya kailangan kayumahin dahil talaga namang kakaibang alindog ko kesa sa'yo. Lumayas ka! Kaya wala na akong interes sa'yo. Hindi kita ka-level. Mas interesado ako sa bahay na to. Ay, sobrang yaman talaga. Bibigyan ko kayo ng 1 buwan ha. Umalis na kayo sa bahay na to dahil dito na kami titira ni Roger. Layas! Nanginginig sa galit si Jody. Napaupo na lamang ito sa sofa at doon umiyak. Narat na ni Yaya Doling na magkayakap ang mag-ina habang nagiiyakan. Walang ingay na pumunta ang Yaya sa kusina. Naglabas ng mga lulutuin mula sa fridge. Hinayaan niya ang mag-ina sa ganoong sitwasyon. Nakaramdam ng kahinaan si Yaya Doling. Awang-awa siya sa mag-ina. Kaya kumuha na lang siya ng makakain niya sa fridge at nilantakan ang paborito niyang pagkain. Tuwing hapon ay naging libangan na ni Yaya Doling ang bisitahin ang kanyang mga malalalim na hinukay sa lupa. Sinisiguro niya na walang makalalabas o nagkalat sa mga ibinaon niya sa lupa, lalo pa sa panahon ng tag-ulan. Ma'am, hayaan niyo na po ako sa ginagawa ko. Yaya Doling, gusto kong tumulong.
Hayaan mong gawin ko to para may mapagkaabalahan ako. Mama, ilang araw na pong hindi umuwi si Sir dito. Laging bukas ang pinto ng bahay sa kanyang pagdating. Mama, napakaswerte po ni Sir Roger at kayo ang naging asawa niya. 20 taon, Yaya Doling. Ang dami na naming nalagpas ang pagsubok. Ngayon pa ba ako susuko? Hihintayin kong bumalik si Roger. Hindi ako nawawalan ng pag-asa. Uuwi pa rin sa akin ang asawa ko. Paano kung... Ayoko mag-isip ng kung ano-ano, Yaya Doling. Lalo na po kung hindi nakakatulong sa akin. Basta mahal kong asawa ko. Kung hindi man kami kayang ipaglaban ni Roger, kami ng anak ko ang siyang makikipaglaban sa karapatan namin sa kanya. Mama, nakakasiguro ho ba kayo na ginayuma talaga ng babaeng yun si Sir? Oo. Maging ako ay binantaan niya, Yaya. May mga sinasabi siya na hindi dapat sabihin ng isang normal na tao. Parang may taglay siyang itim na kapangyarihan. Iba ang batas ng mga tao kung ikukumpara sa batas na pinapairal ng mga naninirahan sa kadiliman. Ano man ang batas nila, ay wala akong pakialam. Lahat ay gagawin ko. Paglalayuin ko silang dalawa. Totoo ngang nalibang si Jody. Si Yaya Doling lang ang may kakayahan na pakalmahin siya pagkatapos na ilabas ang lahat ng galit niya sa kanyang puso. Dahil sa ayaw siyang pahawakin ng palakol, pinapanood na lamang ni Jody ang ginagawa ng Yaya. Natigilan siya nang bigla siyang may napansin na mula sa isang lupang pinaghukayan nang biglang narinig ang boses ni Linlin. Ma! Nandito na si Papa, Ma! Roger? I'm back! Pa? Sinong babaeng yan? Bakit nakahawak siya sa braso mo? Igalang mo ang tita Marie mo, Linlin. Hindi kita pinalaking bastos. Bakit mo siya kasama, Roger? Ipinakita mo pa sa anak mo ang babaeng yan? Para mas maaga, magkakilala na tayo. Tama ba, darling? Oo naman, darling. Pa, dahil po ba sa kanya? Sinaktan mo ang feelings ni Mama? Kayo ba talaga yan, Papa? Linlin, Hindi po ko naniniwalang kaya mo kaming palitan ni Mama dahil po sa babaeng yan, Papa. May ginawa po siya sa'yo, kaya kayo nagkakaganyan. Ano naman ang ginawa ko sa ama mo, Aber? Darling, magsalita ka nga. Sabihin mo dyan sa maldita mong anak kung sino ako at kung ano ang ginagawa natin dito. Kung bakit mo ko isinama dito. anak. Darling, tumingin ka sa mga mata ko. Sabihin mo, mas importante ako sa iyo na dito na ako titira sa bahay na to magmula ngayon. Mas importante ako sa'yo na dito na ako titira sa bahay na ito magmula ngayon. Darling, ayusin mo ang pagsasalita mo. Okay? Importante sa akin si Marie. Dito na siya titira sa bahay na ito magmula ngayon. See? Narinig mo yon? Kailangan pa ba nating ulitin? Masama kang babae. Anong ginawa mo sa papa ko? Bakit siya sunod-sunuran sa'yo, ha? Isa kang demonyo! Lilin! Walang Ano ba? Ang buko! Rogers! Darling, tanungin mo ko! Lilin, anak! Bitiwan mo siya! Ano na? Ano mo? Umayos ka sa bahay na to! Kung hindi, hindi lang yan ang gagawin ko sa'yo! Sino ka ha? Para saktan ako? At sino ka, ha? Para sirain ang pamilya ko! Tandaan mo tong ginawa mo sa akin. Pagsisisihan mo to. Bakit ganyan ang boses mo? Isa kang kampo ng demonyo! Hindi ka kamo takot sa akin. Pues, magpapakilala ko sa'yo. Roger!
Tingnan mo ang resulta ng dinala mong gula sa bahay na to. Kung masaya ka sa babaeng yan, sumama ka sa kanya. Huwag mong idadamay ang anak natin. Pagsisisihan mo ang pananakit mo sa akin. Magbabayad kang babae ka! Roger! Halika na! Saan tayo pupunta? San pa? Sumama ka na sa akin. Halika na! Sa likod ng bukas na pinto, nakatayo at nakatingin lamang si Yaya Doling. Nakita niya ang buong pangyayari. Nais niyang lumabas at tulungan ang kanyang alaga. Ngunit nakita niya ang senyas mula sa kanyang among babae. Hindi siya pinapalabas nito. Ayaw siyang idamay sa problema nila ng kanyang pamilya. Base sa mga sinasabi ng babae, sa bibig mismo nito nang galing ang mga sumpa at sinyalis ng pag-oorasyon laban sa kanyang among mag-ina. Lalong natigilan ng Yaya. Sa magkahalong galit at awa ay muling nakaramdam ito ng matinding gutom. Muli niyang inilabas ang paborito niyang pagkain. Samantala, pagulong-gulong si Roger sa higaan sa hindi maipaliwanag na nararamdaman na matinding init sa loob ng buo niyang katawan. Halos umungol na siya sa sakit habang humihingi ng tulong kay Marie. Pero hindi man lang siya pinansin nito. Tuloy ito sa kanyang ginagawa. Nakangiti pa sa kanya. Marie, tulungan mo ko. Dalhin mo ko sa ospital. Okay lang yan, darling. Uhupa din ang nararamdaman mo mamaya. Ang mabuti mong gawin, mag-relax ka. Mag-isip ka sa kasalanan ginawa mo kanina. At mangako ka na hindi mo na uulitin yun. Ang init! Parang sinusunog ang kalamnan ng buong katawan ko. Huwag mo kasing kalilimutan na dapat sa harap ng pamilya mo, ako lang ang kakampihan mo. Hindi sila. Anong ginawa mo, Marie? Wala. Sinubukan ko lang naman ang isang orasyon kung ano magiging epekto nito sa katawan mo. Ang cute, darling. Hirap na ako. Parang sasabog ang mga ugat ko sa katawan. Okay. Basta mangako ko na, hindi ka uuwi sa inyo nang hindi ako kasama. Na balang araw, dadalhin mo ko sa bahay ninyo. Doon na tayo titira at palalayasin natin siling lahat sa bahay na yun. Bahala ka sa gusto mong gawin. Mangako ka, darling. Hindi na ako mapapahiya sa harap ng pamilya mo at hindi mo hahayaan ang anak mo na saktan ako. Hindi na mauulit. Promise? Pangako. Oh, inumin mo to. Akin na. Kalma lang, darling. Kagaling ka na. Ano ginawa mo sa akin? Wala. Ano namang gagawin ko sa'yo na ikapapahamak mo? Hindi ikaw ang pagbubuntanan ko ng aking galit, darling. Kung hindi ang taong nanakit sa akin. Anong sinasabi mo? Huwag mo nang itanong. Dahil kahit sabihin ko sa'yo, hindi na importante sa'yo ang taong yon. Ang sayo ko, darling. Pero sayang, hindi ko maririnig ang kanyang mga sigaw dahil sa sakit. Maya-maya lang ay gumaan na ang pakiramdam ni Roger. Parang walang nangyari sa kanya. Masamang kalabanin si Marie. Nangako ito na hindi na uulitin ang ginawang panggagayuma sa kanya. Basta't sumunod lang siya sa kagustuhan nito. Nag-alala siya sa kanyang pamilya. Ngunit kailangan niyang sundin si Marie dahil lalong mapapahamak ang kanyang mag-ina. Samantala, nagmamadaling tinungo ni na Jody at Yaya Doling ang silid ni Linlin nang marinig ang sigaw nito. Lilin? Lilin, anak? Anong nangyayari? Bakit ka sumisigaw? Mama, ang sakit po ng tiyan ko. Halika, dadalhin kita sa ospital.
Yaya Doling, pakisabi sa driver, ihanda ang sasakyan. Opo, ma'am. Yaya Doling! Ha, Linlin, nandito ako, iha. Yaya, hawakan niyo po ako, Yaya. Huwag niyo po akong iiwan. Dito lang po kayo sa tabi ko, Yaya. Oo, Linlin, nandito ako sa tabi mo. Hahawakan ko ang mga kamay mo. Yaya, ikaw nang umalalay kay Linlin. Mauna na ako sa labas. Tatawagin ko ang driver. Sandali lang, ma'am. Yaya, bakit? Lalong mamimilipit sa sakit si Linlin. Kailangang hindi magtagal ang pananakit ng kanyang tiyan. Kailangang pahupain agad ito. Kaya nga, kailangan natin siyang dalhin agad sa doktor. Hindi ang doktor sa medisina ang makagagamot sa kanya. Yaya, huwag niyo po akong iwan, Yaya. Hindi, Linlin. Kagamutin kita. Yaya Doling, may alam ka sa panggagamot? Saka ko na po ipapaliwanag sa inyo, ma'am. Unahin na po natin si Linlin. Hindi ko alam kung anong nangyayari dito. Ito ang pinakamagulong nangyari sa buhay namin ng pamilya ko. Pero gusto ko muling gamutin si Linlin. Yaya, buo ang tiwala ko sa iyo. Sana mapagaling mo anak ko. Maaari ho ba, ma'am? Lumabas na muna kayo dito sa silid. Oo. Sige, Yaya. Yaya, tulungan po. Linlin, huwag mong ipipikit ang iyong mga mata. Gagamutin kita, iha. Kung ano man ang maramdaman mo, sabihin mo sa akin para alam natin kung paano ko kontrahin ang pananakit niya sa'yo. Sino niya, Yaya? Sino pong nananakit sa akin? Ang isang may kasalanan sa larangan ng pangkukulam. Nasasaktan mo siya, Linlin. Sinadya man o hindi. Ang nais lang niya ay makaganti sa paraang gusto nila. Yaya, ayoko pang mamatay, Yaya Doling. Tulungan niyo po ko, Yaya. Hindi mahirap para kay Doling ang kontrahin ng kulam na kumapit kay Linlin. Matagal na siyang hindi nakakapanggamot, pero mas madaling balikan ang nakasanayan kung may magandang layunin. Mahal na mahal niya ang kanyang alaga, kaya ibinuhos niya ang kanyang kakayahan sa panggagamot sa pamamagitan ng pagsasagawa ng ritual base sa uri ng kulam. Parang bangungot lamang kay Linlin ang nangyari. Kinaumagahan ay wala na siyang maramdamang kahit na ano, dulot ng kulam. Kinaumagahan, dumating si Roger. Anong ginagawa mo dito? Anong klase kang ama, Roger? Dahil sa pagdala mo sa babae niya dito sa bahay, nadamay ang anak ko! Mabangis at walang patawad si Marie. Alam kong pinarusahan niya si Linlin. Jody, umuwi ako para mayakap ko ang ating anak. Hindi ka makakalapit sa anak ko! Hanggat nakakapit pa sa katawan mo, ang gayoman ng babaeng yon! Hindi madaling takasan ang kapangyarihan ni Marie. Pero Jody, sana maniwala ka kung sasabihin kong ginawa ko lamang yun para maprotektahan kayong mag-ina ko. Maprotektahan? Ilang araw nang nagsisisigaw ang anak ko sa labis na sakit. Halos mamatay ang anak ko, Roger! Hindi ako naniniwala sa'yo. Lumayas ka! Mama, Lilin, anak, huwag kang lumapit sa ama mo. Baka nagbabanat kayo lamang siya para maniwala tayo sa kanya. mahalaga po na bumalik sa atin si Papa. Hindi matutuldukan ng problema kung patuloy tayong magagalit sa isa't isa. Anak, Hayaan niyo na po si Papa, Mama. Tanggapin niyo na po siya. Para po, buo na uli ang pamilya natin. Di ba, Yaya? Ma'am, alang-alang po sa anak ninyo. Patuloyin niyo na po si Sir. Mabigat pa rin ang loob ni Jody na papasuking muli sa bahay ang kanyang asawa. Pero inisip ng babae, kakampi nila si Yaya Doling. Wala siyang dapat na ipangamba. Muling nakabalik si Roger sa kanilang pamilya. Samantalang sa pag-alis ni Roger, lalong nanggagalaiti sa galit si Marie. Uuwi na ito sa pamilya niya. Nakahanda na siya. Babalik ito. Luluhod sa kanyang harapan.
Dahil hindi niya lulubayan ang pamilya hanggat hindi siya ang piliin ni Roger. Samantala, malumanay at mabagal na katok mula sa likod ng pinto ang narinig ni Marie. Sa pag-aakalang si Roger ang dumating at sabihing handa na siya na bumuo ng pamilya kasama siya. Nagmamadaling binuksan nito ang pintuan. Sino? Ikaw? Ang laki ng takot nila sa akin. Hindi nila kayang humarap sa akin. Ipinadala ang isang matandang muchacha. Maaari ba akong pumasok? Hindi. Alam ko kung bakit ka nandito. Inutusan ka ng amo mo na kausapin ako para itigil ko na ang kulam sa kanilang anak. At alisin ko na ang ritual ng kayuma kay Roger. Pwes, sabihin mo sa amo mo na hindi ko gagawin yon. Walang nag-utos sa akin na pumunta rito. Kusang loob akong humarap sa'yo. Ano gusto mong palabasin, tanda? Na ikaw ang makikiusap sa akin? Katulong ka lang. Bumalik ka sa mga amo mo at sabihin mo, si Roger lang ang gusto kong pumunta dito sa akin at magmakaawa para alisin kong sumpa. Masaya na silang muli. Maayos na ang kalagayan nila. Maayos? Ang anak nila, napapailaliman at nagtitiis sa ipinataw kong kulam. At sa ama naman ng tahanan, kaya kong paikutin sa aking mga palat. Hindi sila magiging masaya. Isinusumpa ko. Ang gayumay umeepekto ng maikling panahon lamang. Lalo pa kung hindi mo siya kasama pa. Ang kulam, kapag nakontra, nawawala ng bisa. Nais ko lamang tiyakin na hindi mo na mapapatawan ang iyong itim na kapangyarihan. Ang pamilyang aking inaalagaan at pinoprotektahan. Sino ka? Sa isang kasiyahan kung saan kabilugan noon ang buwan, may mga inanyayahan kaming mga panauhin mula sa iba't ibang angka ng mangkukulam, mambabarang, aswang, mga wakwak, at mga manggagayuma. Naaalala ko, sa pagtitipong yun, may nakita akong isang dalagita. Mahilig makipag-umpukan sa mga kalalakihan. May taglay kang itim na kapangyarihan. Matagal na akong nakalaya sa sumpa ng aming angkan babae. Ipinangako ko sa aking sarili na hindi ko nababalikan pa ang mga bagay na makapagpapaalala sa akin ng aking nakaraan. Ngunit dumating ka. Ginambala mo ang aking pananahimik. Winasak mo ang pamilyang kumupkop at umuring sa akin bilang isang normal na tao. Huwag kang pumasok sa loob ng bahay ko. Kung ganon, pareho lang tayo. May kanya-kanya tayong paraan ng paghihigante, ng pagpataw ng kapangyarihan sa isang normal na tao. Hindi ko alam kung anong sumpang nananaligtay sa iyong angkan. Pero huwag mo kong pakikialaman. Pumalik ka sa mga amo mo at huwag mo kong gagambalain pa. Akala na matandang yon. Matatakot ako sa kanya. Pareho lang kaming may taglay na itim na kapangyarihan. Hindi niyo ako mapipigilan sa gusto kong gawin. Paano ka nakapasok dito? Sinaraduhan na kita ng pinto kanina. Kahit makiusap ako, hindi mo pa rin babawiin ang kulam sa aking alaga. At hindi mo titigilan hanggat hindi mo nasisira ang pamilya ng aking mga amo. Hindi ako titigil hanggat hindi bumabalik ng kusang loob si Roger. At ang alaga mo, nagawa mo kong kontrahin. Pero uulitin at uulitin kong pagkukulam sa kanya hanggang sa hindi niya kayanin ng kanyang murang katawan at tuluyan na siyang mamatay. Kung ganon... Lasing
Basta't mabilis. Nakuha mo tiyan ko. Bilang pagpapakilala sa salinlahi ng ating mga ninuno, formal akong magpapakilala sa iyo, babae. Ako, si Doleng, nagmula sa angkan ng pinakaunang mga aswang sa alinmang sulok ng Pilipinas. Hindi! Hindi! Puno na naman ang laman, ang bitbit na garbage bag ni Yaya Doleng. Madilim na nang nakarating siya sa malaking bahay. Diretso ang Yaya sa likod, kung saan naroon ang nakahandang malalim na hukay. Tinatabunan na ni Yaya Doleng ng lupa ang hukay, nang sa likod nito ay biglang nagsalita si Jody. Ano yan? Diyos ko! Yaya Doleng! Mama, Pinaniwala mo ko na ang mga ibinaon mo sa hinuhukay mong lupa ay mga basura. Dito sa loob ng bahay na hindi nabubulok? Yan pala. Mama, hayaan niyo po ako magpaliwanag. Anong lihim ng iyong pagkatao? Ipinagkatiwala ko pa man din sa iyo ang anak ko. Nagtiwala ako sa iyo, Yaya Doleng. Ni minsan, hindi ko po sinira ang inyong ibinigay na tiwala sa akin, Mama. Mahal ko po kayo, lalo na si Lenlen. Pinoprotektahan ko kayo sa masasamang tao. Ayoko may mapahamak ang sino man sa inyo. Yaya Doleng? Ang dalawang magnanakaw? Hindi totoong nakakulong sila hanggang sa mga oras na to? Ang natatabunan ng lupa na nasa kinatatayuan ninyo. Ay, Diyos ko. Yung pumatay kay Andoy, yung sinasabi nilang aswang ang gumawa noon? Nasundan ko siya. Galing siya dito sa atin. Nakapasok siya sa bahay. Nakita niya ang kahadiyero. Nabawi ko ang direksyon, Mama, na ibibigay sana niya kay Ben. Yaya Doleng, at si Marie, siya ang nasa loob ng garbage na yan? Huwag niyo na pong tingnan. Masusuka kayo sa nangyari sa kanya. Diyos ko, Yaya Doleng, anong itim na kapangyarihan ang meron ka? Aswang! Panginoon ko! Isa po akong aswang. Pero bago pa man ako na masukan sa inyo, naniniwala po ako na kaya kong talikuran ng pagiging isang aswang. Kesa ang kumain ng mga lamang loob ng tao. Hilaw na karne ng baboy ang kinakain ko, Ma'am. Kung ganon, hindi ako nagkamali ng kutob sa iyong tunay na pagkatao. Ngayon pong kilala niyo na ako. Nakahanda po ako sa parusang igagawad niyo sa akin. Aalis po ako sa paninilbihan ko sa inyo. Agad na naisip ni Jody ang anak. Bumalik din sa kanyang mga alaala ang mga nangyari noon. Kahit na ang naiiwan lagi sa bahay ay ang kanilang nag-iisang anak at si Yaya Doleng. May pinatuloy silang isang aswang sa malaking bahay. Pero siya naman ang dahilan kaya hindi nagtagumpay ang sino mang nanakit at sumira sa kanilang pamilya. Kinabukasan, nagtaka si Linlin dahil ang ina niya ang kanyang naratnan na nasa kusina at nagluluto. Kinabahan ang dalaga. Sanay siyang sa paglabas niya ng kanyang silid ay ang kanyang Yaya Doleng ang kanyang nakikita. Ma? Nasaan po si Yaya Doleng? Yaya Doleng? Yaya! Anak, pwede ba? Ang aga mo namang maghanap ng yaya. Sa laki mong yan, tulungan mo ako mag-prepare sa table natin, okay? Ma, sagutin niyo po muna ako. Nasaan po si Yaya Doleng? Hindi ba, nagpaalam si Yaya Doleng sa atin kahapon
na magbabakasyon daw muna siya. Oo, mula nang mamasukan dito si Yaya Doleng, ni minsan, hindi pa siya nag-day off. Pumayag po kayo? Kailan po siya babalik? Bakit hindi niyo po ako ginising? Ma, Pa! Abay malay ko, Iha. Ang mama mong tanungin mo. Bakit po wala ang kotse? Magpapahatid po ako sa driver. Saan ka magpapahatid? Sa probinsya po ni Yaya Doleng. Susunod po ako sa kanya. Hindi ako babalik dito hanggat hindi rin bumabalik si Yaya Doleng. Ayan ang driver. Kausapin mo. Oh, aba, ay para namang isang taon tayong hindi nagkita ha. Yaya, umalis ka daw. Umuwi ka daw po ng probinsya. Yaya, si Mama tsaka si Papa. Nilaloko na naman nila ako. Ay batang ito, nabalengke lamang ako. Wala namang trabaho ang mama at papa mo dahil linggo. Kaya sinamantala ko ng oras para may sasakyang magamit sa pamamalengke. Hindi mo ba ako tutulungan? Nabitbitin yung mga pinamili ko, dalhin na sa loob. Siyempre naman po, Yaya. Tutulungan ko po kayo. Bilisan nyo ng dalawa, nakaluto na ako. Sabay-sabay na tayong kakain. Para hindi na tayo maliit sa Sunday worship. Yaya, sasama ka sa amin ha? Saan po tayo pupunta, ma'am? Magsisimba. Ipapakilala kita sa lahat ng church members namin. Ay, sige ho, ma'am. Tara na po, Yaya. Masayang-masaya si Linlin dahil nasa tabi niya ang 3 taong mahalaga sa kanyang buhay. Ang kanyang mama at papa at si Yaya Doleng. Pero sadyang malapit siya sa Yaya. Kahit saan magpunta ang matanda ay doon siya nakasunod at nakahawak palagi sa kamay nito. Malaki din ang simbahan na dinadaluhan ng mag-asawang Roger at Jody. Maraming members. Ngunit papasok pa lang sila ng simbahan ay may sumalubong na agad kay Yaya Doleng. Sis Doleng, Kumusta po kayo? mabuti po sis. Katulad mo, lumalago sa Panginoon. Yaya, magkakilala na kayo? Oo naman, Sis Jody. Laging nagsisimba dito si Sis Doleng. Totoo ba, Yaya Doleng? Opo, ma'am. Bagong luwas pa lamang ako noon sa syudad. Malapit na simbahan po agad ang hinanap ko para po makakapagsimba ko tuwing linggo. Kaya pala. Hay, Yaya. Ano pa kaya ang madidiskubre ko tungkol sa'yo? Ma'am, Hindi mo lang alam kung gaano mo ako pinasaya, Yaya. Napakabuti mo. Wala na akong mahihiling pa. Bilang ikaw ang kinilala ng aking anak, bilang kanyang pangalawang ina. ma'am, hindi na po kayo galit sa akin. Ikaw ang bumuo ng aking pamilya, Yaya. Kahit kailan, hindi ko magagawang magalit sa'yo. Patawarin mo ko kung nahusgahan ko ang pagkatao mo sa nakaraan. Pero gusto ko malaman mo, Yaya, pamilya ka na namin. Ay, salamat sa Diyos. Nakatagpo ako ng tunay na pamilya. Pangako po, ma'am, pagsisilbihan ko po kayo. Aalagaan ko ang pamilya ninyo ng higit pa sa buhay ko. Yaya, Mama, doon po tayo umupo sa may unahan. Hayun na po si Papa, Gusto ko po sa malapit sa pulpito para po marinig ko ng mabuti ang magandang pahayag ng pastor. Hanggang sa matapos ang service, marami pang nadiskubre si Jody tungkol kay Yaya Doleng. Mismong mga kapatiran sa simbahan ang masiglang nagkwento tungkol sa pagiging aktibo nito sa simbahan. Ang ginawang pagtulong sa mga members na nangangailangan. Lahat ng ito ngayon lang nalaman ng pamilya Reyes. Kinabukasan, may nag-deliver ng isang malaking refrigerator. Nagtaka si Yaya Doleng dahil 3 na ang fridge sa bahay. Meron na ring dumating na 2 pang katulong mula sa mapagkakatiwalaang agency. Ma'am, nariyan na po yung 2 katulong na inirequest nyo sa agency. Dumating na ba, Yaya? Wag mo nang dalhin dito. Ikaw nang bahala sa kanila. Ho,
Ano hong gagawin ko sa kanila, ma'am? Bigyan mo sila ng mga assignments dito sa bahay. Dapat, pantay-pantay lang ang trabaho nila. Ay, sige ho, ma'am. Siya nga pala, Yaya. Mula ngayon, karamihan ng gawain dito sa bahay, hindi na ikaw ang gagawa. Ho, ma'am, ano na lang po gagawin ko? Ay, tuloy na po ba ang pagre-retire ko? Bawal ka mag-retire, Yaya. Habang buhay na kayo dito sa amin. 'Di ba? Isang pamilya na tayo. Kung may magkasakit, ang malakas ang siya mag-aalaga. At kung sino ang unang tatanda, ang bata ang siyang aalalay. Alam ko po na hindi na kayo bibitawan ni Linlin. Kaya mula sa araw na to, kayo na po ang personal na kasama ng alaga nyo. Ma'am, nandito na po ang order niyong karning baboy. Ganun ba? Ay salamat. Ang driver na magbibigay ng pera sa inyo. Ma'am, ano ho bang okasyon natin? Abay, bakit ang daming karne ng baboy? Hindi ka pa ba gutom, Yaya? Ma'am, Yaya Doling, ayoko pong magutom ka. Kaya sisiguraduhin ko na hindi mawawala ng stocks ng sariwang karne dito sa bahay. Ma'am Judy, salamat po. Kami ang dapat magpasalamat sa iyo, Yaya. Dahil dumating ka sa buhay namin, sa anak namin, kay Linlin.